Welcome back to this channel. Ngayong malapit nang matapos ang 2024, parang kailan lang, bilis talaga na panahon. Maganda sigurong tingnan yung finances natin as a whole, no? Ano kaya nangyayari mula January 2024 hanggang December 2024, no? Naniniwala kasi ako na yung well-structured na financial plan, no, nakakatulong para mapadaling ma-achieve natin itong mga financial goals natin at of course, para ma-avoid na rin tinatawag nating unnecessary stress, no, patungkol sa pera. May isi-share ako sa inyo yung 10 checklist ko. So, ang title ng video na ito is our year-end financial checklist. So, kung bago ka rito, ako si Rom, a licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. So, number 1, so we review our budget and spending. So, paano namin ginagawa yan? So, chine-check namin yung aming bank account. So, di ba lahat naman kasi doon pumapasok yung expenses natin na lumalabas naman doon. Wala kaming credit card, no? So, hindi namin magagamit yung credit card statement. So, siguro kayo na may credit card at lahat ng expenses naka-charge sa credit card, check nyo rin yung credit card statement ninyo para makita kung saan kayo gumastos na mas malaki. Anong i-adjust ninyo pagdating next year, no? O saan kayo makakatipid, no? Pangalawa, we maximize our superannuation contribution. December, ina-analyze namin kung magkano yung na-contribute ng employer. At yung sa akin din, no, sa part ko, negosyante ako, no? So, magkano yung na-draw ko na salary, magkano pwedeng i-contribute sa superannuation ko. Dito kasi sa Australia, kung nagko-contribute ka ng extra, you will be rewarded by tax rebate. No? Magiging tax deduction siya, especially kung gagamitin mong strategy is yung deductible superannuation contribution. So, kausapin nyo yung mga accountant nyo dyan. So, number 3, we review our investment portfolio. We have investment in properties. So, meron kaming rental properties, no? Pero meron din kaming investment sa shares. So, paano namin siya ni-review? Ang tawag dyan sa aming financial advisors, ni-rebalance namin ano yung strategic asset allocation namin. Parang ganito yan, no? Kung overweight ka sa isang asset class, no? Kung overweight ka sa property, you rebalance it and invest in other asset class, no? To avoid concentration risk. Example, kung overweight ang international shares mo, like for example, nag-perform siya better as compared to Australian shares, you sell some of the international shares and reinvest that to Australian shares then. Ayan, strategic asset allocation ang tawag dyan. Number 4, we plan for taxes. Tax planning is a whole year event, whole year affair, hindi yan during tax season lang. Nabanggit ko kanina yung rebalance our portfolio. Pag ni-rebalance yan, you need to sell some of the asset. Ano ang involved dito? Capital gains tax, kung investor ka. So, you have to compare, you have to calculate, tama ba yung na-withheld na taxes? Meron ka bang mga capital losses na mag-offset doon sa capital gain? So, siguro, itong December, check nyo siya kung kailangan nyo konsultahin ng inyong mga accountant kasi malaking tulong kasi ito, para makatipid na taxes. Timing sa pagbenta ng capital asset, ay maganda, para makatipid ng malaking taxes, makatipid kayo legally, Number 5, we review our insurance coverage din. As we grow our investment, we increase our wealth, so we check then kung aming risk protection ay tama, to protect of course yung mga mahal natin sa buhay. Meron kaming anak na may disability, so check namin siya, what if meron nagkasakit sa amin or na-aksidente, of course, enough kaya itong coverage ng insurances namin to maintain our lifestyle. May mga utang din kami dahil nga investor tayo, hindi naman natin binibili ng cash ang ating mga investment properties, so kayang bayaran yun kung may maglo-loss ng income sa amin. Number 6, we review or we check our beneficiary designations, lalo na sa superannuation, Check nyo kung mayroong non-binding, binding beneficiary. Check nyo kung nag-i-expire yan, So, may mga superannuation kasi na nag-i-expire ang beneficiary. Ngayong December, magandang i-check siya. Kung correct ba, nadagdagan ba kayo ng beneficiary, nagbago ba ang circumstances ninyo, nagpakasal ba kayo, nag-asawa ba kayo. So, it's nice to check that ngayong year-end, Number 7, we build or replenish, our emergency fund. Lagi kong sinasabi na yung emergency fund natin, ang ibang tawag po rito is fire extinguisher, pamatay sunog. Mga
kalamidad na dumating sa buhay natin, no? So meron kang makukuha or madudukot. Ideal dito is 3 to 6 months living expenses, no? Kung ang gastos nyo sa isang buwan is 3,000, kahit pa paano meron kayong 9,000 to 18,000, no, na nakapark lang sa bank account ninyo. Dudukutin nyo lang siya kung merong sunog, no, pamatay sunog nga, di ba, or kung merong emergency. Medyo ibang sitwasyon namin dahil meron kaming anak na may sakit, no, na may disability. Ang tinatarget namin na emergency fund is 6 months to 12 months, no. Parang time bomb kasi yan, ma'am. Pag na-hospital yung anak namin, maring medyo matagal lang kami makabalik sa trabaho namin, no. So kung kulang na siya o kung nagamit namin siya, we try to check this December and then i-replenish namin siya through additional savings, no. Number 8, December, maganda ito to plan for major expenses in 2025. Ano kayang mga gagastusin natin, lalo na yung malalaking gastusin, like for example for us, we plan of traveling sa Pilipinas, no, and another one sa international din. So sa mga viewers ko sa Pilipinas, makikita tayo dyan sa 2025 planning, no, saan na yung magkano gagastusin doon, yung of course magastos umuwi, di ba, no? So saan natin kukunin yun, uutang ba tayo, or start tayong mag-save, no, pambili ng ticket or panggastos sa pupuntahan natin. Number 9, we update our financial goals din. So meron kaming dalawang financial goals in this 2025 and in the coming years. So number 1 is we want to overpay our mortgage. So gusto namin maging mortgage free as soon as possible, and then we try investing in shares din. So kung sinasabi ko nga to update, magkano extra yung babayad namin. So as we review our budget for the year 2024, magkano increase sa income namin ngayon, magkano mga expenses, lalo na, di ba, meron kami major expenses din. So i-adjust namin yon based on amount, no, na extra repayment sa home loan or investment in shares din kung merong extra, no. And then number 10, we seek professional advice din. So accountant ako, financial advisor, pero meron din professional na nagwo-work sa akin, like of course yung mortgage broker, no, as we borrow money from the bank, no, lalo na kung nag-i-invest tayo or may mga utang kami ngayon, no. So hopefully, sana, no, interest rate will go down, so it's nice to have a conversation with the mortgage broker. May mga ibang bangko kasi na mas mababa na ngayon, no, kung saan kami nakautang, no. So siguro it's nice conversation sa broker namin kung saan kami makakatipid. Kayo din, ano. So na-mention ko kanina, tax is involved, mortgage is involved, financial planner maybe is involved, no, or conveyancer, di ba, mga professionals na nagwo-work sa inyo to schedule a meeting siguro first thing sa 2025, no. So yun ang aming 10 checklist. Sana may natutunan kayo. Hit like, subscribe, no, at kung may kakilala ka naman na maring kailangan ang tulong natin, share mo itong video na ito sa kanya. Kita-kits ulit tayo next week. See ya.